Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon sa bagong araw na ito na puno ng pag-asa at mga pagpapala. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon upang makapagsimula muli, upang makakita ng kanyang mga himala sa ating buhay at upang maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang araw na ito ay hindi lamang ordinaryong araw, ito ay isang araw na handang gamitin ng Panginoon upang magdala ng mga pagbabago sa inyong mga buhay, mga solusyon sa inyong mga problema, at mga sagot sa inyong mga panalangin. Nandito ako ngayong umaga upang makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng panalangin upang sama-sama nating hilingin sa Diyos ang kanyang gabay, proteksyon, at mga pagpapala para sa buong araw na ito. Sa araw na ito, nais kong magpasalamat sa Panginoon sa bawat isa sa inyo na nakinig, na nandito kasama namin sa pagdarasal na ito. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng buhay, ng hininga, ng kakayahang makakita ng bagong araw. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming naranasan kahapon, nandito pa rin tayo ngayon buhay at handang harapin ang mga oportunidad na naghihintay sa amin. Salamat sa Diyos sa bawat pamilya na nakikinig ngayon, sa bawat individual na nangangailangan ng pag-asa, sa bawat puso na naghahanap ng kapayapaan. Salamat sa mga magulang na nag-aalaga sa kanilang mga anak, sa mga anak na gumagalang sa kanilang mga magulang, sa mga asawa na nag-uunawaan, sa mga kaibigan na nananatiling tapat sa panahon ng pangangailangan. Ngayong umaga, nais nating pag-usapan ang napakahalagang tema ng pagkakaisa at pagmamahal sa pamilya at kung paano natin masisimulang muli ang araw na ito na may matatag na pundasyon ng pananampalataya. Ang tema natin ngayon ay simulan ang araw na may pag-asa at pagmamahal. Dahil ang bawat umaga ay nagdudulot ng bagong oportunidad upang ipakita ang pagmamahal sa aming mga kapamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapwa, at sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga pagpapalang ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagsisimula ng araw, kundi tungkol sa pagsisimula ng araw na may tamang puso, tamang isip at tamang layunin. Ito ay tungkol sa paggising na may pasasalamat sa puso, na may determinasyon na gawing mas maganda ang mundo sa pamamagitan ng aming mga gawa, at na may pananalig na ang Diyos ay kasama namin sa bawat hakbang na aming gagawin. Ang aming bersikulo para sa araw na ito ay matatagpuan sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, magalak at magsaya tayo rito. Ang bersikulo na ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat araw ay regalo mula sa Diyos, na ang bawat umaga ay pagkakataon na binigay sa atin upang maggalak, upang maging masaya, at upang makita ang mga himala na naghihintay sa amin. Hindi ito nangangahulugang lahat ng araw ay magiging madali, ngunit nangangahulugang sa bawat araw, maaari nating piliin na makita ang mga dahilan upang magpasalamat. Nangangahulugang sa bawat araw, maaari nating piliin na maniwala na ang Diyos ay may magagandang plano para sa amin. Ang araw na ito na ginawa ng Panginoon ay hindi aksidente. Ito ay dinisenyo para sa atin, para sa aming ikauunlad, para sa aming kaligayahan, at para sa aming espiritual na paglago. Ngayon, hinihikayat ko kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito. Kung kaya ninyo, tumayo kayo, itaas ang inyong mga kamay, at hayaan ninyong bumukas ang inyong mga puso sa presensya ng Panginoon. Kung hindi kayo makakatayo, okay lang yan. Ang Diyos ay nakikita ang inyong puso, hindi ang inyong posisyon. Hinahangad kong ang panalangin ito ay magdudulot ng pagbabago sa inyong mga buhay, na magbubunga ng mga himala na matagal na ninyong hinihintay. Samahan ninyo ako sa panalangin ito na may buong pananampalataya, na may matatag na paniniwala na ang Diyos ay nakikinig at handang tumugon sa aming mga panalangin. Hayaan ninyong ang inyong mga puso
ay maging bukas sa mga mensaheng nais iparating ng Panginoon sa inyo sa umaga na ito. Magsimula nating magtransisyon sa aming panalangin sa pamamagitan ng pagkilala sa kabanalan ng sandaling ito. Ang umaga na ito ay hindi lamang simula ng bagong araw, kundi simula ng bagong mga oportunidad, bagong mga pagpapala at bagong mga pagkakataon upang maranasan ang mga himala ng Diyos. Sa mundong puno ng kaguluhan at hindi kasiguraduhan, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng direksyon at ng pag-asa. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakausap natin ang tagalikha ng sansinukob, ang Diyos na may kapangyarihan na magbago ng lahat ng bagay sa isang iglap. Kaya't sa pagpasok natin sa panalangin ito, gawin natin itong isang sacred na sandali, isang banal na oras na nakalaan para sa pakikipag-ugnayan sa aming Panginoon. Makapangyarihang Diyos, Ama sa langit, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang Diyos na walang simula at walang katapusan. Ikaw ang lumikha sa langit at lupa, sa mga tala sa kalangitan, sa mga bundok at mga dagat, at sa lahat ng mga nilalang na umuugong sa mundo. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa bawat nilalang, ang nagpapanatili sa bawat tibok ng aming mga puso, ang nagkokontrol sa bawat hinga na aming ginagawa. Ikaw ang Diyos ng mga himala, ang Diyos ng pagbabago, ang Diyos na may kapangyarihang gumawa ng mga imposibleng bagay na maging posible. Sa umaga na ito, dinalaw namin ang iyong presensya hindi dahil sa aming karapatan, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at habag sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng bagong umaga na ito. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming naranasan kahapon, sa lahat ng mga problema na sumusulong sa aming mga isipan, sa lahat ng mga alalahanin na bumabalot sa aming mga puso, binigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makakita ng bagong araw. Salamat sa tulog na nagpahinga sa aming mga katawan, sa panaginip na nagbigay ng ginhawa sa aming mga isipan, sa kapayapaang nadarama namin sa aming mga tahanan. Salamat sa mga taong mahal namin na kasama namin pa rin ngayong umaga, sa mga pamilyang nagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok, sa mga kaibigay na nananatiling tapat sa aming tabi. Salamat sa pagkaing nasa aming mga mesa, sa tubig na aming nainom, sa hangin na aming nalanghap, sa lahat ng basic necessities na madalas naming kinakaligtaan, ngunit laging inyong ipinoproseso para sa amin. Panginoon, kinikilala namin ang inyong presensya sa lugar na ito ngayong umaga. Naniniwala kami na ang inyong espiritu ay nandito kasama namin, na ang inyong mga anghel ay nakapaligid sa amin, na ang inyong awa ay sumasaklaw sa bawat isa sa aming mga panalangin. Alam namin na kayo ay hindi malayo sa amin, hindi nakatago sa mga ulap, hindi nakaupo sa mataas na trono na hindi namin maabot. Sa halip, kayo ay malapit sa mga pusong durog, malapit sa mga taong nangangailangan, malapit sa mga tumawag sa inyong pangalan na may tunay na pananampalataya. Kaya't ngayong umaga, nakikita namin ang inyong presensya sa bawat sulok ng aming mga tahanan, sa bawat miyembro ng aming mga pamilya, sa bawat pangyayari na mangyayari sa araw na ito. Hinihiling namin na ang inyong presensya ay maging mas malinaw pa sa amin, na ang inyong pag-ibig ay maging mas ramdam pa namin, at na ang inyong mga plano para sa amin ay maging mas maliwanag pa sa aming mga mata. Ang tema na aming pinag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa pagsisimula ng araw na may tamang pananaw, na may positibong pag-iisip at na may matatag na pundasyon ng pananampalataya. Sa mundong ito na puno ng negatibong balita, puno ng mga takot at puno ng mga pangyayaring nakakabahala, napakahalagang matutuhan natin kung paano magsimula ng araw na may pag-asa.
Hindi ito nangangahulugang hindi natin kikilalanin ang mga tunay na problema sa mundo, ngunit nangangahulugang pipiliin nating makita muna ang mga dahilan upang magpasalamat bago natin tingnan ang mga dahilan upang mag-alala. Nangangahulugang pipiliin nating maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na magbago ng mga sitwasyon kaysa maniwala sa kapangyarihan ng mga problema na sirain ang aming mga buhay. Ang aming bersikulo na gabay, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak at magsaya tayo rito ay hindi simpleng optimistic thinking, ito ay prophetic declaration. Ito ay pagsasabi na ang araw na ito ay may divine purpose, na ang Diyos ay may mga planong magaganda para sa araw na ito at na tayo ay mga co-creators kasama ang Diyos sa paggawa ng mga magagandang pangyayari sa araw na ito. Kapag sinasabi natin na ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kinikilala natin na hindi accident ang araw na ito, hindi random occurrence, hindi walang purpose na pagdaan ng oras. Sa halip, ito ay carefully designed na araw, strategically planned na araw, intentionally created na araw para sa aming ikauunlad. Ang Diyos ay gumising ng mas maaga kaysa sa atin upang ihanda ang araw na ito para sa atin. Ang Diyos ay nag-isip ng bawat detalye, nagplano ng bawat encounter, nag-arrange ng bawat opportunity na makikita natin sa araw na ito. Ngayon, kinikilala namin, Panginoon, na sa kabila ng aming mga plano at mga pangarap, tao lamang kami na may mga limitasyon. May mga araw na gumagising kami na may pagkakainis. May mga umaga na ang unang naririnig namin ay mga hindi magagandang balita. May mga sandali na nakakalimutan namin na kayo ang may kontrol sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon na nagiging negative ang aming mga pag-iisip. Nagiging pessimistic ang aming mga tingin sa mga pangyayari. Nagiging doubtful kami sa inyong mga kapangyarihan. Aminin namin na minsan, ginagawa namin kayong distant God na hindi nakakaintindi sa aming mga struggles o powerful God na ayaw tumulong sa aming mga problems. Minsan ginagawa namin kayong judgmental God na galit sa amin sa lahat ng mga pagkakamali na aming ginawa. O busy God na walang oras para sa aming mga simple na panalangin. Panginoon, hinahiling namin sa umaga na ito na palinisin ninyo ang aming mga puso mula sa lahat ng mga negatibong pag-iisip na ito. Hinahiling namin na bigyan ninyo kami ng fresh perspective, ng renewed mind, ng transformed heart na makakakita sa mga sitwasyon ng tama. Hinahiling namin na tulungan ninyo kaming maging mga taong nagsisimula ng araw na may gratitude sa halip na complaints, na may faith sa halip na fear, na may hope sa halip na hopelessness. Ituro sa amin kung paano maging mga taong naghahanap ng mga rason upang magpasalamat sa halip ng mga rason upang magreklamo. Ituro sa amin kung paano maging mga taong nagfo-focus sa mga solusyon sa halip na sa mga problema, na naglo-look forward sa mga oportunidad sa halip na nag-worry sa mga obstacles. Hinahiling din namin, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng wisdom upang maunawaan na ang aming mga damdamin ay hindi laging accurate reflection ng reality. Maraming beses, ang aming mga takot ay mas malaki kaysa sa aktwal na mga panganib. Ang aming mga alalahanin ay mas heavy kaysa sa aktwal na mga problema. Tulungan ninyo kaming maging mga taong hindi controlled ng aming mga emotions, ngunit mga taong gumagamit ng aming mga emotions bilang information habang pinababahugan namin ang aming mga decisions sa inyong word at sa inyong guidance. Hinahiling namin na maging mga taong nakakakita ng big picture, hindi lang ng immediate circumstances. Maging mga taong nakakaalam na ang temporary struggles ay hindi permanent conditions, na ang present difficulties ay hindi indication ng future failures. Nais din namin hilingin sa inyo, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng grace upang maging blessing sa mga buhay ng ibang tao sa araw na ito. Tulungan ninyo kaming maging mga taong nagdadala ng positibong energy sa mga lugar na aming pupuntahan,
ng encouragement sa mga taong aming makakasama, ng hope sa mga taong feeling hopeless. Gamitin ninyo ang aming mga ngiti upang magpasaya sa mga malungkot, ang aming mga salita upang mag-encourage sa mga discouraged, ang aming mga gawa upang magbigay ng practical help sa mga nangangailangan. Hinahiling namin na hindi kami maging mga taong nagdadagdag sa negativity ng mundo, ngunit mga taong naging instruments ng inyong peace, ng inyong love at ng inyong hope. Bigyan din ninyo kami, Panginoon, ng strength upang harapin ang mga challenges na darating sa araw na ito na hindi natatatakot. Hindi namin hinahiling na walang mga problems ang araw na ito. Alam namin na sa mundong ito ay may mga struggles. Ngunit hinahiling namin na bigyan ninyo kami ng courage upang harapin ang mga challenges na ito na may matatag na pananampalataya, ng wisdom upang makita ang mga lessons na maaari namin matutuhan, at ng perseverance upang manatiling nakatayo sa kabila ng mga difficulties. Hinahiling namin na sa bawat challenge na aming makakaharap, makita namin ang opportunity na lumago, na maging mas matatag, na maging mas dependable sa inyo. Samahan namin ngayon ang verses na nagpapaalala sa amin ng inyong mga pangako para sa aming mga buhay. Sa Jeremias 29:11, sinasabi ninyo, "Sapagkat kilala ko ang mga plano na aking pinaplanong tungkol sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga planong pangkapayapaan at hindi pangkapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa." Panginoon, ngayong umaga, claim namin ang verse na ito para sa aming mga buhay. Naniniwala kami na ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, kasama na ang mga hindi namin maintindihan, ay parte ng inyong master plan para sa amin. Naniniwala kami na ang challenges na aming kinakaharap ngayon ay hindi signs na ayaw ninyo sa amin, ngunit parts ng process na ginagamit ninyo upang dalhin kami sa mga destiny na inihanda ninyo para sa amin. Sa Romans 8:28, sinasabi rin ninyo na alam nating lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga napapaibig sa Diyos, yaong mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. Panginoon, hinahiling namin na tulungan ninyo kaming makita ang verse na ito sa praktikal na paraan sa araw na ito. Kapag may nangyaring hindi namin inaasahan, tulungan ninyo kaming magtanong, "Panginoon, paano ninyo gagamitin ito para sa aming ikabubuti?" Kapag may mga disappointments, tulungan ninyo kaming maniwala na kayo ay may better plans. Kapag may mga delays, tulungan ninyo kaming magtiwala na ang inyong timing ay perfect timing. Sa awit 37:4, sinasabi ninyo, "Magkakatuwa ka rin sa Panginoon at kaniyang ibibigay sa iyo ang mga hiling ng iyong puso." Panginoon, ngayong umaga, rededicate namin ang aming mga sarili sa pagkakatuwa sa inyo. Hindi lang sa mga oras na everything is going well, ngunit especially sa mga oras na mahirap. Turuan ninyo kami na ang true joy ay hindi nakadepende sa circumstances, ngunit nakadepende sa relationship namin sa inyo. At habang natutuhan namin na magkatuwa sa inyo, naniniwala kami na kayo ay magbibigay sa amin ng mga desires ng aming mga puso. Hindi dahil deserve namin, ngunit dahil sa inyong goodness at faithfulness. Sa 2 Corinthians 5:17, sinasabi ninyo, "Kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipas. Narito lahat ng mga bagay ay naging bago." Panginoon, claim namin ang verse na ito para sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Declare namin na ang lahat ng negative patterns sa aming mga buhay ay naglipas na ang lahat ng limiting beliefs ay naglipas na ang lahat ng destructive habits ay naglipas na. Declare namin na ngayong araw ay simula ng bagong chapter sa aming mga buhay, na kayo ay gumagawa ng mga bagong bagay sa amin at sa pamamagitan namin. Sa Isaiah 43:19, sinasabi ninyo, "Tingnan ninyo, gagawin ko ang isang bagong bagay. Ngayon ay sisibol, hindi ba ninyo malalaman? Gagawin ko pang daan sa ilang at mga ilog sa tuyo."
Panginoon, excited kami sa mga bagong bagay na ginagawa ninyo sa aming mga buhay. Kahit hindi pa namin completely nakikita, naniniwala kami na kayo ay nag-prepare ng mga daan sa mga lugar na akala namin walang paraan, ng mga solutions sa mga problems na akala namin walang solusyon, ng mga opportunities sa mga areas na akala namin closed na. Salamat dahil ang inyong creativity ay walang hangganan at ang inyong resources ay hindi nauubos. Ngayong umaga, nagdedesisyon din kami, Panginoon, na mamuhay ng aligned sa mga principles na itinuro ninyo sa amin. Nagdedesisyon kaming maging mga taong nagmamahal ng walang kondisyon, na nagseserbisyo ng hindi inaasahan ang kapalit, na nagbibigay na hindi nauubos. Nagdedesisyon kaming maging mga taong honest sa aming mga dealings, faithful sa aming mga commitments, at reliable sa aming mga promises. Nagdedesisyon kaming maging mga taong nagpapatawad sa mga nakasakit sa amin, nag-aaway sa mga nakagalit sa amin, at nagmamahal sa mga hindi namin naturally nagugustuhan. Hindi ito madali, Panginoon, pero alam namin na sa tulong ninyo possible ito. Nagdedesisyon din kaming maging mga taong hindi nauubos sa pagbibigay ng encouragement sa iba. Sa mundo na puno ng criticism at negativity, nagdedesisyon kaming maging mga taong naghahanap ng mga good qualities sa ibang tao at hindi nahihiyang i-verbalize ang mga ito. Nagdedesisyon kaming maging mga taong nagbibigay ng second chances, nagbibigay ng benefit of the doubt, at nagbibigay ng space para sa mga taong gusto mag-grow. Gagamitin ninyo sana ang aming mga buhay upang maging instruments ng healing sa mga wounded, ng comfort sa mga grieving, at ng hope sa mga hopeless. Ngayon, Panginoon, lumipat naman kami sa intercession para sa aming mga pamilya. Alam ninyo na ang pamilya ang foundation ng society at alam ninyo din na maraming pamilya ngayon ang nasa crisis. Maraming mag-asawa ang hindi nag-uunawaan. Maraming magulang ang stressed sa pagpapalaki ng mga anak. Maraming anak ang hindi gumagalang sa mga magulang. Maraming pamilya ang financially struggling, emotionally disconnected, spiritually confused. Panginoon, hinahiling namin ang inyong intervention sa bawat pamilyang nakikinig ngayon sa panalangin ito. Para sa mga mag-asawang nandito, hinahiling namin na palakasin ninyo ang kanilang samahan. Kung may mga conflicts, bigyan ninyo sila ng wisdom upang ma-resolve ang mga ito ng peaceful. Kung may communication problems, turuan ninyo sila kung paano mag-usap ng honest at respectful. Kung may financial pressures, magbukas ninyo ng mga doors of opportunity para sa kanila. Kung may trust issues, mag-heal ninyo ang mga sugat at magbigay ng grace para sa forgiveness. Hinahiling namin na ang bawat marriage na nakikinig ngayon ay maging testimony ng inyong faithfulness, na maging example ng godly love sa kanilang mga komunidad. Para sa mga magulang na nandito, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng supernatural wisdom sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa panahong ito na ang mga bata ay exposed sa maraming influences na hindi magaganda, kailangan ng mga magulang ng divine guidance. Tulungan ninyo ang mga magulang na maging mga positive role models, na turuan ang kanilang mga anak hindi lang through words, ngunit through example. Bigyan ninyo sila ng patience sa mga times na challenging ang kanilang mga anak, ng creativity sa pagtuturo ng mga values, at ng balance sa pagbibigay ng freedom at discipline. Para sa mga anang nandito, hinahiling namin na turuan ninyo sila na igalang ang kanilang mga magulang, na maging grateful sa lahat ng sacrifices na ginawa para sa kanila. Kung may mga teenage children na rebellious, hinahiling namin na ma-soften ninyo ang kanilang mga puso, na makahanap sila ng healthy ways na mag-express ng independence habang nire-respeto pa rin ang authority ng kanilang mga magulang. Para sa mga adult children, tulungan ninyo silang maging source ng pride para sa kanilang mga magulang, na mag-succeed sa kanilang mga chosen paths at na hindi makalimutan ang mga values na itinuro sa kanila.
Hinahiling din namin, Panginoon, para sa mga pamilyang may mga members na may special needs, na may mga sakit, na may mga disabilities. Bigyan ninyo ng extra strength ang mga pamilyang ito, ng extra resources, ng extra support system. Gamitin ninyo ang kanilang testimonies upang mag-encourage sa ibang pamilyang nasa similar situations. Para sa mga single parents na working extra hard upang ma-provide para sa kanilang mga anak, hinahiling namin na i-multiply ninyo ang kanilang efforts, na bigyan ninyo sila ng helpers at naprotektahan ninyo ang kanilang mga anak habang sila ay nasa trabaho. Lumipat naman kami sa pag-intercede para sa kalusugan, physical, mental at emotional health ng bawat isa sa amin. Panginoon, alam ninyo na ang aming mga katawan ay templo ng inyong espiritu at nais namin alagaan ang mga ito ng wasto. Hinahiling namin na bigyan ninyo kami ng wisdom sa pagpili ng tamang foods na kakain, ng regular exercise na gagawin, ng sufficient rest na kukunin. Para sa mga taong may chronic illnesses, hinahiling namin ang inyong healing touch. Alam namin na kayo ay may power na mag-heal instantly, pero alam din namin na minsan ginagamit ninyo ang medical professionals bilang instruments ng healing. Kaya hinahiling namin na bigyan ninyo ng wisdom ang mga doctors, ang mga nurses, ang lahat ng healthcare workers na nag-aalaga sa mga may sakit. Para sa mental health, hinahiling namin na protektahan ninyo ang aming mga isipan mula sa anxiety, depression, at lahat ng forms ng mental distress. Sa mundo na puno ng stressors, kailangan namin ng supernatural peace na maaari lang galing sa inyo. Para sa mga taong struggling with addictions, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng strength upang makawala sa mga habits na sumusira sa kanilang mga buhay. Para sa mga taong may suicidal thoughts, hinahiling namin na ipakita ninyo sa kanila ang kanilang worth sa inyong mata, na may purpose ang kanilang mga buhay at na maraming tao ang maapektuhan positively kung sila ay manatiling buhay. Para sa emotional health, hinahiling namin na turuan ninyo kaming ma-process ng tama ang aming mga damdamin. Maraming tao ang takot sa kanilang emotions o nagsisuppress ng kanilang feelings o nagiging slave sa kanilang moods. Turuan ninyo kami na ang emotions ay gifts mula sa inyo na dapat gamitin bilang information, hindi bilang dictators ng aming behavior. Para sa mga taong may broken hearts, hinahiling namin ang healing at ang courage na mag-love ulit. Para sa mga taong may anger issues, hinahiling namin ang self-control at ang wisdom na ma-channel ang kanilang passion towards productive activities. Ngayon, hinahiling din namin ang liberation mula sa lahat ng spiritual bondages na sumusulong sa aming mga buhay. Panginoon, alam namin na may mga areas sa aming mga buhay na tila hindi namin makontrol, na tila may invisible forces na humahawak sa amin. May mga patterns ng failure na paulit-ulit, mga cycles ng destructive behavior na hindi namin ma-break, mga limitations na tila permanent sa aming mga isip. Ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus, binbreak namin ang lahat ng strongholds na ito sa aming mga buhay. Declare namin na ang dugo ni Jesus ay may power na magwalis ng lahat ng demonic influences sa aming mga buhay. Hinahiling namin ang freedom mula sa generational curses, mga patterns ng poverty, ng broken relationships, ng addictions, ng failures na parang inherited na sa aming mga pamilya. Declare namin na sa Kristo tayo ay mga bagong creatures at ang mga dating patterns ay hindi na applicable sa aming mga buhay. Hinahiling namin ang liberation mula sa fear ng failure, fear ng rejection, fear ng death, fear ng future. Declare namin na ang Diyos ay hindi nagbigay sa amin ng spirit ng takot, ngunit ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng tamang pag-iisip. Lumipat naman kami sa pag-intercede para sa specific situations na kinakaharap ng mga nakikinig ngayon. Para sa mga taong naghahanap ng trabaho, hinahiling namin na magbukas ninyo ng mga doors of employment na perfect fit sa kanilang skills, sa kanilang personality at sa kanilang financial needs.
Huwag lang trabaho, Panginoon, ngunit career opportunities na magbibigay sa kanila ng fulfillment at ng chance na mag-contribute sa society. Para sa mga may mga business na struggling, hinahiling namin na magbigay ninyo ng innovative ideas, ng strategic connections, ng financial breakthrough na makakapag-turnaround sa kanilang situation. Para sa mga estudyanteng nandito, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng retention sa kanilang pag-aaral, ng wisdom sa kanilang mga exams, ng clarity sa kanilang career choices. Para sa mga teachers at professors, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng passion sa pagtuturo, ng patience sa kanilang mga estudyante, ng creativity sa kanilang teaching methods. Pero sa mga healthcare workers, hinahiling namin na protektahan ninyo sila habang nag-serve sa mga may sakit, na bigyan ninyo sila ng stamina sa kanilang mahirap na trabaho at nagamitin ninyo sila bilang instruments ng healing. Para sa mga may legal cases, hinahiling namin na makamit nila ang justice, na ma-resolve ang mga issues na ito ng fair. Para sa mga may financial struggles, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng breakthrough, ng unexpected sources ng income, ng wisdom sa money management. Para sa mga may relationship problems, hinahiling namin na mag-intervene ninyo sa kanilang mga sitwasyon, na magbigay ng healing sa mga broken hearts, ng reconciliation sa mga nag-away, ng understanding sa mga hindi nag-uunawaan. Ngayon, lumipat kami sa pag-pray para sa aming bansa at sa mga nasa leadership positions. Panginoon, alam ninyo na ang Pilipinas ay may maraming challenges: corruption sa government, poverty sa maraming pamilya, crime sa mga kalye, environmental problems, educational issues. Hinahiling namin na mag-raise ninyo ng mga leaders na may integrity, na may genuine concern para sa welfare ng people, na may wisdom sa decision-making. Para sa aming presidente, sa mga congressmen at senators, sa mga local officials, hinahiling namin na gabayan ninyo sila sa pagbuo ng mga policies na makakatulong sa development ng bansa. Hinahiling din namin ang kapayapaan sa mga areas na may conflicts, ang justice sa mga victims ng crimes, ang healing para sa mga families na naapektuhan ng violence. Para sa mga sundalo at pulis na nagsiserve para sa security ng bansa, hinahiling namin na protektahan ninyo sila habang ginagawa nila ang kanilang duty. Para sa mga overseas Filipino workers, hinahiling namin na ingatan ninyo sila sa kanilang mga workplace, na bigyan ninyo sila ng good relationships sa kanilang mga employers, at na makauwi sila sa kanilang mga pamilya na safe at healthy. Para sa Church Universal, hinahiling namin na mag-unite ang mga believers sa kabila ng denominational differences. Gamitin ninyo ang church upang maging salt and light sa mundo, upang magdala ng hope sa mga hopeless, ng love sa mga unloved, ng truth sa mundo na puno ng deception. Para sa mga pastors, priests at religious leaders, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng anointing sa kanilang ministry, ng wisdom sa kanilang teachings, ng compassion sa kanilang pastoral care. Protektahan ninyo sila mula sa temptations at sa mga attacks ng enemy. Para sa mga non-believers na nakikinig ngayon, hinahiling namin na matouch ninyo ang kanilang mga puso, na makita nila ang reality ng inyong love through ang mga testimonies ng mga believers, through ang mga miracles na ginagawa ninyo, through ang peace na nakikita nila sa mga born-again Christians. Hinahiling namin na magkaroon ng divine encounters ang mga taong ito na magiging catalyst para sa kanilang salvation. Para sa community ng channel na ito, salamat sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nagko-comment ng mga positive words, sa lahat ng nag-share ng videos na ito para makarating sa mas maraming tao. Hinahiling namin na patuloy ninyong gamitin ang platform na ito upang mag-spread ng Word of God, upang mag-encourage sa mga taong nangangailangan ng spiritual upliftment. Protektahan ninyo ang team behind this channel mula sa mga attacks. Bigyan ninyo sila ng strength upang patuloy na mag-produce ng content na mag-honor sa inyo.
Ngayon lumipat kami sa very practical na aspect ng buhay, ang provision at ang trabaho. Panginoon, alam ninyo na ang bawat pamilya ay may financial needs. Pagkain, tahanan, education, healthcare, transportation. Alam ninyo din na maraming tao ang stressed dahil sa money problems, na may mga utang na hindi pa nabayad, na may mga bills na overdue, na may mga emergency expenses na hindi nila makover. Sa umaga na ito, hinahiling namin na magbigay ninyo ng financial breakthrough sa mga pamilyang nangangailangan. Hinahiling namin, Panginoon, na magbukas ninyo ng mga doors ng employment para sa mga taong walang trabaho. Hindi lang part-time jobs na temporary, ngunit careers na mag-provide ng stability sa kanilang mga pamilya. Bigyan ninyo sila ng confidence sa mga job interviews, ng skills na hinahanap ng mga employers, ng opportunities na aligned sa kanilang talents at interests. Para sa mga may trabaho na, hinahiling namin na bigyan ninyo sila ng promotions, ng salary increases, ng job security. Para sa mga may business, hinahiling namin na palakihin ninyo ang kanilang ventures, na dagdagan ang kanilang customers, na ma-improve ang kanilang products at services. Pero higit pa doon, Panginoon, turuan ninyo kami ng wisdom sa financial management. Maraming tao ang may income pero hindi alam kung paano mag-budget ng tama, kung paano mag-save para sa future, kung paano mag-invest ng wise. Turuan ninyo kami na hindi lang ang dami ng kinikita ang importante, ngunit kung paano namin ginagamit ang kinikita namin. Turuan ninyo kami na maging generous sa pagbibigay, sa church, sa mga charity, sa mga taong nangangailangan. Alam namin na ang generous heart ay palaging pinagpapala ninyo. Hinahiling din namin na protektahan ninyo kami mula sa bad financial decisions, mula sa mga scam, mula sa mga investment na too good to be true. Bigyan ninyo kami ng discernment sa mga business opportunities na lumalapat sa amin, ng wisdom sa pagborrow ng pera, ng self-control sa unnecessary expenses. Para sa mga may utang, hinahiling namin na magbigay ninyo ng mga ways na masettle nila ang kanilang obligations nang hindi nasisira ang kanilang relationships. Ngayon, Panginoon, lumipat kami sa mga prophetic declarations para sa araw na ito at para sa mga susunod na araw. Hindi ito mga wish list, ngunit mga biblical truths na ide-declare namin bilang children ninyo na may authority sa spiritual realm dahil sa dugo ni Jesus. Sa umaga na ito, declare namin na ang araw na ito ay araw ng breakthrough sa aming mga buhay. Declare namin na ang mga challenges na dadating sa araw na ito ay hindi makakadaig sa amin, ngunit magiging stepping stones para sa mas mataas na level ng success. Declare namin na sa araw na ito, makakakita kami ng signs and wonders na magpapatunay na ang Diyos ay buhay at active sa aming mga buhay. Declare namin na ang mga taong makakasama namin sa araw na ito ay mabibless through sa aming presence at kami naman ay mabibless through sa kanilang presence. Declare namin na ang mga gawa ng aming mga kamay sa araw na ito ay mag-prosper, na ang mga decisions na gagawin namin ay tama, na ang mga words na sasabihin namin ay magdudulot ng positive impact sa mga nakakarinig. Base sa Deuteronomio 28:6, declare namin, mapalad ka sa iyong pagpasok at mapalad ka sa iyong paglabas. Declare namin na sa bawat lugar na pupuntahan namin sa araw na ito, dadalhan namin ang presence at ang blessings ng Diyos. Declare namin na sa bawat transaction na gagawin namin, sa bawat conversation na mahaharap namin, sa bawat challenge na kakailanganin nating harapin, ang blessing ng Panginoon ay sasama sa amin. Base sa Joshua 1:9, declare namin, maging matatag ka at lakasan mo ang inyong loob. Huwag kang matakot o mangamba sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos saan man ka pumaroon. Declare namin na sa araw na ito, hindi kami matatakot sa mga decisions na kailangan naming gawin. Hindi kami mangangamba sa mga uncertain situations. Hindi kami magwo-worry sa mga things na beyond our control.
Naniniwala kami na ang Diyos ay kasama namin sa bawat step na gagawin namin. Base sa awit 23:1, declare namin, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Declare namin na sa araw na ito, hindi kami magkukulang ng anything na kailangan namin, hindi magkukulang ng strength para sa mga gawain, hindi magkukulang ng wisdom para sa mga decisions, hindi magkukulang ng resources para sa mga needs. Ang Diyos na nag-provide sa amin ng lahat ng kailangan namin hanggang ngayon ay patuloy na mag-provide para sa amin. Base sa Romans 8:37, declare namin, sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit na nagtagumpay sa pamamagitan ng siyang umibig sa atin. Declare namin na sa araw na ito higit kaming magtatagumpay sa lahat ng challenges na darating. Hindi lang survival, ngunit victory. Hindi lang pagdaan sa mga difficulties, ngunit paggamit sa mga difficulties upang maging mas matatag at mas experienced. Base sa Philippians 4:19, declare namin, at tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Declare namin na lahat ng needs namin sa araw na ito, physical needs, emotional needs, spiritual needs, financial needs, ay tutugnan ng Diyos. Hindi according sa aming ability to provide for ourselves, ngunit according sa Kanyang unlimited resources. Base sa 1 John 5:14-15, declare namin at ito ang katiyakan na mayroon tayo sa Kaniya na kung hihiling tayo ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, siya ay nakikinig sa atin. At kung alam nating nakikinig siya sa atin, sa anumang hiling natin, alam natin na mayroon tayo ang mga hiling na hiniling natin sa Kaniya. Declare namin na ang lahat ng panalangin na ginawa namin ngayong umaga ay narinig ninyo at tutuganan ninyo sa perfect timing ninyo. Base sa Isaiah 54:17, declare namin, walang sandata na nalikha laban sa iyo ay magtatagumpay, at lahat ng dila na babangon laban sa iyo sa paghahatol ay inyong papaghukmang may sala. Declare namin na sa araw na ito, ang lahat ng negative words na sasabihin ng mga tao laban sa amin ay hindi mag-take effect sa aming mga buhay. Declare namin na ang lahat ng evil plans ng enemy laban sa amin ay hindi magtatagumpay. Base sa Jeremiah 1:12, declare namin na ang Diyos ay nagwa-watch over His word upang ma-perform ito. Declare namin na ang lahat ng promises ninyo sa Bible na applicable sa mga believers ay magma-manifest sa aming mga buhay. Hindi someday, ngunit starting now. Hindi theoretical lang, ngunit practical at tangible. Declare din namin ang aming identity bilang children ng Diyos. Declare namin na kami ay chosen, beloved, accepted, forgiven, empowered, anointed, at blessed. Declare namin na hindi kami victims ng circumstances, ngunit victors through Christ Jesus. Declare namin na hindi kami limited sa aming natural abilities, ngunit empowered ng supernatural grace ng Diyos. Declare namin na ang DNA namin ay hindi ordinary human DNA, ngunit divine DNA dahil born again kami at may Espiritu ng Diyos na naninirahan sa amin. Declare namin na sa araw na ito ay makikita ang manifestation ng mga spiritual gifts na binigay sa amin. Para sa mga may gift ng wisdom, declare namin na sa araw na ito ay makakagawa sila ng wise decisions na magbe-benefit hindi lang sa kanila, ngunit sa mga tao sa paligid nila. Para sa mga may gift ng healing, declare namin na sa araw na ito ay makakagawa sila ng mga healing miracles through prayer. Para sa mga may gift ng encouragement, declare namin na sa araw na ito ay maraming tao ang mai-encourage dahil sa mga words nila. Declare namin na sa mga susunod na linggo at buwan, makikita namin ang progressive manifestation ng mga plans ninyo para sa aming mga buhay. Declare namin na ang taong ito ay taon ng restoration. Restoration ng mga broken relationships, restoration ng lost opportunities, restoration ng financial losses, restoration ng damaged reputations. Declare namin na ang taong ito ay taon ng multiplication,
multiplication ng aming resources, ng aming influence, ng aming impact sa mundo. Sa pagtatapos ng aming extensive time ng panalangin ngayong umaga, baliktad kami sa gratitude at sa consecration ng buong araw na ito sa inyo, Panginoon. Salamat sa privilege na makausap namin kayo ng ganito kahaba, na makipag-commune sa inyo, na walang rush, na makashare sa inyo ng lahat ng laman ng aming mga puso. Salamat sa patience ninyo, sa aming mga repetitive requests, sa mga questions namin na tila walang sagot, sa mga struggles namin na tumatagal ng mahabang panahon bago ma-resolve. Salamat sa faithfulness ninyo sa amin kahit may mga times na hindi namin faithful sa inyo. Salamat sa mga simple pleasures na ma-enjoy namin sa araw na ito. Sa lasa ng almusal, sa init ng araw sa aming balat, sa tunog ng mga ibon na kumakanta, sa mga ngiti ng mga taong mamahalin namin. Salamat sa mga complex blessings na madalas namin kinakaligtaan, sa immune system na nagpo-protect sa aming katawan, sa memory na nag-store ng mga precious moments, sa ability na mag-dream at gumawa ng mga plano para sa future. Salamat sa mga people na inilagay ninyo sa aming mga buhay, sa mga family members na nag-sacrifice para sa amin, sa mga friends na nananatili sa aming tabi, sa good times at bad times, sa mga mentors na nag-invest ng time at effort upang turuan kami. Ngayong consecrate namin sa inyo ang susunod na ilang oras ng araw na ito. Ang mga trabaho na gagawin namin para sa glory ninyo. Ang mga conversations na mahaharap namin, gawing vehicles ninyo ng encouragement at truth. Yung mga decisions na gagawin namin, gabayan ninyo upang aligned sa will ninyo. Ang mga challenges na darating, gamitin ninyo upang mas ma-develop ang aming character. Ang mga opportunities na makikita namin, tulungan ninyo kaming ma-maximize ang mga ito para sa good ng maraming tao. Sa mga oras na magiging busy kami at tila makakalimutan namin na kayo ay nandoon, mag-remind ninyo sa amin ng presence ninyo through small signs, through inner peace, through unexpected blessings. Sa mga oras na magiging stressful ang mga sitwasyon, remind namin na mag-pause at mag-pray, na humingi ng wisdom, na isurrender sa inyo ang mga bagay na hindi namin makontrol. Sa mga oras na matitempt kaming gumawa ng mga bagay na hindi ninyo gusto, bigyan ninyo kami ng strength na tumanggi, ng courage na piliin ang tama. Hinahiling din namin, Panginoon, na hindi matapos ang spiritual high na naranasan namin sa panalangin ito pagkaatapos namin mag-amen. Hinahiling namin na ang presence ninyo na naramdaman namin ngayon ay sumama sa amin throughout the day, na ang peace na nabigay ninyo sa aming mga puso ngayon ay manatili kahit sa gitna ng busy schedules, na ang hope na na-renew ninyo ngayon ay hindi ma-fade kahit may mga disappointing moments. Hinahiling namin na maging practical ang lahat ng spiritual truths na na-remind sa amin ngayon, na maging real ang mga promises na na-claim namin, na maging visible ang mga character changes na pinag-pray namin. Hinahiling din namin na magbigay ninyo ng opportunity sa amin na ma-share sa ibang tao ang mga spiritual insights na nakuha namin sa panalangin ito. Kung may mga kakausap kaming tao na discouraged, hinahiling namin na ma-remember namin ang encouragement na nakuha namin dito upang mapas ito sa kanila. Kung may makakita kaming taong struggling financially, hinahiling namin na ma-remember namin ang mga verses about provision na na-claim namin upang ma-encourage din namin sila na magtiwala sa faithfulness ninyo. Panginoon, commitment namin sa araw na ito na magiging conscious kami sa presence ninyo, na magiging sensitive sa leading ng inyong spirit, na magiging obedient sa promptings ninyo kahit minsan hindi logical sa human perspective. Commitment namin na magiging instruments ninyo ng blessing sa mga taong makakasama namin, na magiging examples ng joy at peace na comes from relationship sa inyo, na magiging testimonies ng transforming power ng gospel.
Commitment din namin na hindi namin ipuput sa back burner ang spiritual growth namin dahil sa busy schedules. Commitment namin na mag-set ng time for personal Bible reading, na mag-maintain ng attitude ng prayer throughout the day, na mag-participate actively sa church activities, na mag-pursue ng deeper understanding ng mga spiritual truths. Commitment namin na hindi namin ihihiwalay ang Sunday spirituality sa Monday reality, ngunit maging consistent Christians na aligned ang beliefs at actions. Sa pag-end ng panalangin ito, binibless namin ang bawat isa sa mga nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, binibless namin kayo ng good health, na ang inyong mga katawan ay maging strong at resistant sa mga sakit, na ang inyong mga isip ay maging clear at focused, na ang inyong mga damdamin ay maging stable at peaceful. Binibless namin kayo ng prosperity, hindi lang financial prosperity, ngunit holistic prosperity na kasama ang emotional well-being, spiritual growth at meaningful relationships. Binibless namin kayo ng protection. Protection mula sa mga accidents, protection mula sa mga masasamang tao, protection mula sa mga spiritual attacks, protection para sa inyong mga families. Binibless namin kayo ng favor sa inyong mga workplace, favor sa inyong mga schools, favor sa inyong mga communities, favor sa lahat ng mga transactions na gagawin ninyo. Binibless namin kayo ng wisdom sa mga decisions na kailangan ninyong gawin, wisdom sa mga relationships na kailangan ninyong i-maintain, wisdom sa mga challenges na kailangan ninyong harapin. Bago namin tapusin ang panalangin ito, nais namin hikayatin ang bawat isa sa inyo na mag-leave ng comment sa baba sharing kung paano ninyo na-feel ang presence ng Diyos sa panalangin ito, o kung may specific prayer requests kayo na nais ninyong ma-include sa susunod naming sessions. Ang mga testimonies ninyo ay naging encouragement hindi lang sa amin, ngunit sa ibang viewers na nakakabasa ng comments. Ang community na nabuo sa channel na ito ay hindi lamang virtual community, ngunit spiritual family na nagtutulungan sa pananampalataya. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat namin kayong gawin ito upang makakuha kayo ng notifications tuwing may bagong prayer videos na may upload. Ang mga prayer sessions na ito ay ginagawa namin hindi para sa fame o para sa financial gain, ngunit tunay na para sa spiritual welfare ng mga Pilipino na nangangailangan ng spiritual encouragement. Ang bawat subscribe, bawat like, bawat share ninyo ay tumutulong upang makakita ang mas maraming tao ng mga content na ito na hopefully ay magdudulot ng positive spiritual impact sa kanilang mga buhay. Sa mga baguhang nakikinig sa prayers namin for the first time, maligayang pagdating sa spiritual family na ito. Hindi kayo accident na napadpad dito. Naniniwala kami na ginabayan kayo ng Panginoon para makakita ng video na ito sa exact na timing na kailangan ninyo ng spiritual encouragement na ito. Sana hindi lang ito maging one-time experience, ngunit beginning ng mas consistent spiritual journey para sa inyo. Sa lahat ng nakikinig na may mga personal struggles na hindi ninyo ma-share publicly, alam ng Panginoon ang lahat ng mga ito. Hindi ninyo kailangan i-detail sa comments ang mga specific problems ninyo. Ang Diyos ay nakakaalam na ng lahat bago pa ninyo sabihin. Ang importante, naniniwala kayo na ang kanyang love para sa inyo ay unconditional, na ang kanyang power na magbago ng mga sitwasyon ay unlimited, at na ang kanyang timing ay perfect kahit minsan hindi natin ma-understand. Bilang huling words para sa umaga na ito, nais namin i-declare sa bawat isa sa inyo na kayo ay loved, kayo ay valued, kayo ay chosen para sa mga great purposes. Ang araw na ito ay hindi ordinary day. Ito ay day na loaded with divine possibilities, na puno ng opportunities para sa breakthrough, na ready na mag-produce ng mga miracles na matagal na ninyong hinihintay. Lumakad sa araw na ito na may confidence na ang Panginoon ay kasama ninyo, na ang kanyang favor ay sumasama sa inyo,
at na ang mga plans niya para sa inyo ay mas magaganda pa kaysa sa mga plans na ginawa ninyo para sa inyong sarili. Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, sealed namin ang lahat ng prayers na ginawa namin sa umaga na ito. Salamat sa pakikinig, salamat sa pagtugon, salamat sa pag-ibig na hindi natatapos. Amen at amen.